Hello, kamusta po mga Dabarkads? Yun. So, live po tayo uli, katatapos lang nung EAT. So, ito na yung nagiging habit ko araw-araw. So, after po matapos nung EAT na programa, tayo po ay magla-live na dito po sa ating Facebook page. At bago po tayo pumunta sa ating sa ating mga topics. Yan, bumati muna po tayo sa mga viewers po natin. Sir Marlon Ojena, kamusta po? So, ayun. Yung kanina, yung episode, yung sa babala. Wag ganun, uy. Talang Albert Guison, shout out. Jennifer Igana, hello. Albert Guison, kamusta po sa inyo? Yung pong sa babala, wag kayong ganun, uy. 'Di ba? Yung sa katatapos lang. Alam nyo, yan yung isa sa mga magagandang kumbaga napa-trending o napauso ng Itbulaga noon ng under Tito Vic and Joey. Yung babala, yung bawal judgmental, kung saan po napag-uusapan yung pong mga sensitibong issues. Okay? At kanina po, dun sa babala, ganun na naman po yung nangyari. Ang ganda po na napag-uusapan lalo na ang nanonood ng EAT sa tanghalian ay mga misis, 'di ba? Mga may asawa, nasa kanilang mga bahay, nasa mga households nila, yung iba po siguro walang trabaho, yung iba siguro nakakaranas ng abuso mula po sa kanilang mga asawa o partner, 'di ba? Yun, shout out Romeo Serrano, Hazel Ferraro. Yun, Ben Chopon. Yun. So, yung pong kanina, yung sa babala, yung pong mga kasama nila doon ay puro mga biktima ng pang-aabuso ng kanilang mga partners. At mabigat po panoorin, 'di ba? At nakakalungkot na lumalabas po yung mga ganyang balita na lalo na yung mga lalaki pag nakakainom, yung kanilang mga asawa, 'di ba? Yung iba nananakit, pati yung mga anak sinasaktan. May isa pa doon, rape yung hindi lang nila diretsong masabi pero yun po yung tinutukoy ng babae doon kasi kahit ayaw niya, kahit asawa siya, 'di ba? Pipilitin ng kanyang mister dahil nakainom, 'di ba? Ano po 'yun? Marital rape po ang tawag po doon, bawal din po 'yun. So maganda po na nailalabas ng EAT at nakakausap po nila sa maayos na paraan. O si Paolo Ballesteros magjo-joke ng konti ng paminsan-minsan para medyo gumaan ng konti. Pero ganun pa man po, napakaseryoso po ng topic. Tapos doon sa dulo, si Tito Sen ay nagsalita po siya. Sinabi niya na sa batas po, krimen po lahat nung pong mga ginagawa ng mga mister po nila. Dahil meron po tayong batas laban dyan. Yung VAUSI, Violence Against Women and Children. Diba? So bawal po talaga yon at maganda na merong show katulad ng EAT. Na dati pa lang sa bawal judgmental pa lang hanggang ngayon dito sa babala ay nawawarningan at nasasabihan yung pong mga kababayan po natin. Sa akin talaga napakababa ng tingin ko sa mga lalaki na nananakit ng kanilang asawa, ng kanilang partner. 'Di ba? Maling-mali po talaga. Dapat hindi po tiisin ng mga kababaihan po 'yon. Pag ganun, ihabla po nila, idemanda nila, kasuhan nila, ibarangay nila. At wag silang magtagal sa mga relasyon na gano'n. Mahirap sabihin, mahirap gawin, kasi syempre minsan nakaasa lang sila dun sa asawa niya. Kaya ang ganda din nung naging advice ng isang babae na dapat meron kayong sariling pera para kung sakaling umabot sa punto na talagang sinasaktan na kayo, ay pwede kayong umalis at pwede nyong itaguyod yung inyong pamilya nang wala yung mga mister na nananakit. Okay, so yan nakakalungkot yung babala, wag ganun oy kanina. Beck Otomesa, Gemma Suwalog, yun, Raymundo Vidal, shout out, taga Jeddah, Saudi Arabia, yun, Saed Jeddah Foam, Aniger Vergara, thank you. Yun, support ako sa'yo, pero kay Isko Kao na lang. Yun, talagang kay Isko po ako sa politika. Irene Rivera, watching from Hong Kong again. Jerebel Redondo, true. Jeffrey Prado Onoya, ayun. TVJ Legit Dabarkads.
Rica Par, ang EAT, kasi nabibigyan nila ng pagkakataon yung mga ibang tao na matalakay yung mga ganyang bagay. Sabi ni Rica Par. Annalise Lorenzo, Jerebel Redondo, shout out sa iyo. O totoo po, di ba? Kahit dati pa lang sa Bawal Judgmental, meron ako napapanood nun yung mga, kunyari, yung may mga AIDS, di ba? Yung may mga kapansanan, yung may mga nawala ng pamilya, na aksidente, o so, lahat ng mga pinagdadaanan ng ating mga kababayan ay nandiyan. Pero itong topic na to napaka-importante po talaga kasi ang dami, doon ako nagugulat sa mga, kasi ako 'di ba sa trabaho ko, minsan may mga nakakausap ako, mga models, mga babae, kadalasan po sinasaktan sila nung kanilang boyfriend. Okay? Doon pa lang po maling-mali na. Ako mababa po talaga tingin ko doon sa mga lalaki na nagagawang saktan yung pong kanilang mga partner. Walang rason para saktan po yung kanilang mga partner. Sana po magbagong buhay sila, sana wag na nilang gawin yon, pero simula pa lang po dapat hindi na po nila ginawa. At yun nga, maganda nga, si Tito Sen, sinabihan kanina yung mga babae, kasuhan nyo, idemandan nyo, krimen yon. Kasi parang masyadong nagiging ano yung ating kultura na hinahayaan lang kasi asawa, hindi po, wala pong rason para saktan o gamitan ng dahas yung mga kababaihan. Pantas TV, payakap naman po. God bless you all. Thank you. Dinah Berlin. Tama po sir, dati pa nila ginagawa yan. Iba yung isang haba, di ba? Ang tagal nung abuse sa kanya. How many years? Inaabuso siya nung kanyang mister. Nakakaawa din. Nagigets ko din talaga kung bakit hindi sila makasumbong, hindi sila makaalis. Yung iba gusto nila buo yung pamilya. Di ba? Alam nyo ako, hindi din naman ako perpekto na partner, 'di ba? Minsan yung mga lalaki, 'di ba? Sa mga kalalakihan, merong minsan 'di ba, nagagawang mambabae, nagagawang magloko, o yung iba, 'di ba, sabihin natin na verbally abusive, 'di ba? Naninigaw ganon, or kung ano man, maraming mga pero ibang level po talaga kapag pinagbuhatan mo na ng kamay yung pong kapartner mo. Ibang level, talagang hindi na po katanggap-tanggap yun at wala na pong kapatawaran dapat po yun. Ayan, ako man, 'di ba, kung anak ko man 'yon, 'di ba? Sa akin, 'di ba? Naalala niyo noon yung si kanino ko ba narinig 'yon? In-interview yung isang artista tungkol sa anak niyang babae. Ang sabi lang, 'di ba, parang si Robin yata yung nagsabi noon na kung magkamali ka, basta wag mo lang sasaktan na physical yung aking anak, 'di ba? Kung yun yung kanilang ano, kasi 'di ba sa Pilipino minsan, 'di ba, may mga babaero, may mga ano, masama din 'yon, pero kapag sinaktan mo ng physical, iba na 'yon, iba na talaga 'yon. Charles Havelosa, shout out. Gloria Dantes, Beth Garcia, watching from Pulilan, Bulacan. Naiyak ako sa bigat sa dibdib, sabi ni Carol Danganan. Misuki Yusi, kompleto rekado sila sa papremyo pulot ng magandang aral. Totoo po yun. Norma Mendones, watching from Bicol. Di ba kasi manonood ka, sugod bahay, sila Mayor Jose. Tawa ka ng tawa. Di ba? Tawa ka ng tawa, magpapatawa sila. Tapos, makikita mo yung pamilya, di ba? Yung mga winners, yung mga pinagdadaan ng problema. Yun naman, kadalasan, sa sugod bahay, ang makikita natin, mga problema sa kahirapan. Diba? Problema pag may sakit, problema pag yung mga anak hirap pag-aralin. So nakikita natin yung totoong buhay, yung totoong nangyayari sa mga sulok-sulok ng Pilipinas, ng mga barangay natin. So nakakatawa yung sugod bahay, ang dami nilang jokes, ang dami nilang mga comedy na ginagawa, pero meron ding kumbaga hindi tinatago yung realidad sa nangyayari sa ground. 'Di ba, na yung hirap, yung struggle, yung mga kababayan natin na nagtatrabaho ng maayos, nagtatrabaho ng patas para po makapagbigay ng magandang future sa kanilang mga pamilya. Yung kanina, 'di ba, yung anak pinag-aaral, nag-aaral. So, ang ganda nga, kompleto recados nga po bawat tanghali. Tapos pagdating dun sa babala, yung seryosong topic naman. Doon sa Gimme 5 naman, mapapaisip ka naman, 'di ba? Talagang kumbaga, yung brain cells talagang pagaganahin. Kaya, kompleto recados po tuwing tanghali. Tama po yun. Tama po yung mga sinasabi nyo po.
Okay, sabi ni Kenneth Gimpes, nakakaiyak, nakakaawa ang mga kwento ng mga guests. Christina Santos, belated happy birthday from watching from Italy. Alex Bocobo, thank you po. Joey Largoza, hi Mark, ingat palagi. Ayun. Joy Ann Montilla, ayun. Ako ang Adventist vlogger ng Calamba City. Hilig ko mga passenger bus, sneakers at sa basketball. Ito din ang content ko. Favorite kong bus ay Jack Liner. Shoutout po kay Joy Ann Montilla, Adventist vlogger ng Calamba. Mamu Blanco, nakakalungkot pero naiinis din ako kasi nakatagal pa sila. Hindi ko alam kung sa akin mangyari yon, baka maghalo ang balat sa tinalupan. Gigi Mondero Adukol, kaya nga minsan di ba kapag kinakasal yung anak na babae, ang laging sinasabi ng mga magulang ng babae, kapag hindi mo na mahal ang anak ko, ibalik mo na lang kaysa saktan mo physically at emotionally, isama na minsan spiritually. Tama po yun. Gigi Adukol. JR Dumayas, basta hindi ako niniwala sa ratings tulad namin, palipat-lipat ng channel. Ling Balmaceda Ortiz, ayun, hello po, good afternoon, maraming salamat for the updates. Ayan, yes po, birthday ko po kahapon. Mary Ann Avila, shout out from Estardo Family, Quezon City. Lito Gorospe, legit sugod bahay, ang ganda ng segment na ito, shout out Beth Gorospe. Graham Bell, ayun, Rossman, watching Naples, Italy. Rodel Miguel, Dina Berlin, from Tansa, Cavite, San Agustin. Tony Pacheco, magandang hapon. Carol Dangan, ang ganda ng mga segment talaga. TVJ lang ang may ganyan, marami kang natututunan. Ayun. Sabi nga ni Miss Maine, dapat pag inaabuso na sila at humihingi ng tulong po. Alam niyo, doon magaling si Maine Mendoza, no? Yun yung talagang parang role niya pagdating sa ganyan eh. Siya yung kumbaga matalino, alam niya kung paano i-comfort, kung paano kumbaga aware siya sa mga problema ngayon, sa mga social issues, at kung paano ito itatakal at kung paano ito haharapin. Para sa mga younger generation, di ba? Kasi yun nga si Maine, kumbaga mas alam niya. Mas alam niya yung mga nangyayari sa mga lalo na sa kabataan ngayon. Ayun, Joy Ann Montilla, Wendell Feliciano, Nielsen is better than Kantar Media. Yan po, gumawa tayo ng video nun about sa Kantar. Yung Kantar, tumigil na yan nung pandemic. Kasi, nung nawala yung franchise ng ABS-CBN, isang division ng Kantar sa media, nawala din. Ngayon na lang bumabalik, tapos ang nire-report lang, yung tanghali lang, yung It's Showtime lang, di ba? So, medyo din yung Kantar, hindi naman natin masabi kung paano methodology nila, pero yun na nga po. Thank you Maria Cristina Reyes, Joan Codera, Jelly Ramos, Mamita Bailon. Nakakaiyak ang mga biktima ng mga pananakit sa mga asawang walang kwenta. Dina Berlin, thank you. Joy De Los Santos Balintong, Brian Ilaw, Abhoy Peña, shout out sa mga taga Mogpog, legit Dabarkads kami. Thank you sa pagbate, Abhoy. Eduardo Bolarda, thank you. Gigi Adukol, Rowena Granado, thank you. Demiar Daniel, shout out. Myla C. Ang bilin ko naman sa anak kong babae, once na sinaktan ka, nang kahit once lang hiwalayan mo at ihablan niya kaagad, para di na niya maulit muli ang pang-aabuso sa kanya. Tama po yun. Myla, tama. Dapat as a society, dapat once and for all matanggal na po natin yun. Dapat hindi acceptable. Alam niyo, dyan pumapasok itong mga show ng EAT. Dyan din pumapasok yung mga show katulad ng Tulfo. 'Di ba? Yung mga show na ganon. Marami namang show na ganon, pero syempre pinakasikat yung sa Tulfo. Ibanggit ko na lang din. Kasi sinasabi nila na bakit pa kailangan yung mga Tulfo ganyan. Iba kasi kapag nabibigyan ng liwanag yung pang mga ganyang mga reklamo, ganyang mga issue. Kasi minsan tahimik lang, pagtahimik lang kapag 'di ba, na mind control sila, na nabe-brainwash sila. O wag ka na lang magsalita, lalaki ang issue, lalaki ang gulo. So, importante yung mga ganyang programa, katulad yan sa Bawal Judgmental, nung mga Tulfo, yung mga ganon, sa radyo, yung mga sumbungan na ganon. Importante po yun. Kasi, once and for all, sana po maging lesson ito sa mga kalalakihan din. Na never, wala pong excuse. As in, totally wala. Walang excuse para manakit ng babae. Kahit na may ginawang mali, yung inyong asawa, inyong partner, mali po yan. Bawal pagbuhatan ng kamay yung pong mga kababaihan, 'di ba? Lalaki, tayong mga kalalakihan, syempre mas malalaki, mas malalakas yung katawan po natin. Tapos ginugulpi nyo yung mga babae na mas maliit sa iyo, mas mahina sa iyo,
'Di ba? Sobrang ano po 'yan, sobrang mali 'yan. Yan po ay kaduwagan. 'Di ba? Na kaya mong saktan yung isang tao na kumbaga hindi mo mas mahina sa iyo eh. Ba't hindi ka lumaban, ba't hindi ka makipagsuntukan sa mga katapat mo, 'di ba? Sa kayang proteksyonan yung sarili nila, 'di ba? Hindi yung mga kababaihan. So sana po matuto yung mga yung mga lalaki. Maganda yung ganyan na i-expose. Maganda nga po i-expose lahat po ng mga nananakit. Para po hindi na maulit, sana magbago pa sila, pero dapat po hiwalayan na. Ayun, Ruben Castillo, dapat palitan na ang coach natin. Ayaw na ng Filipino basketball fans kay Chot Reyes. Yan, may video po ako niyan bago mamaya. Mamita Bailon, congratulations kay Samantha sa Sing It. Tercy Galang, watching from Angeles City, Pampanga. Josie Esquipado, Ruel Miguel, Carol Danganan, Edna Koishihara. Belated happy birthday from Japan. Thank you po. Janeline Nodmark, Ron Mendoza, shout out Mendoza family from Pampanga, Tina Atienza. Thank you. Sabate Rina Baitiong, dapat matuto na ang mga kababaihan na ipagtanggol ang mga sarili nila. RD Prado, shout out. Perlita Katumber, shout out watching from Ternate, Cavite. Thank you and God bless. Charles Savilosa, thank you sa birthday greetings. Michael Aksina, yan, nagsama sa vlog kay Kim Chu. Dapat yun din yung title ko dito sa hindi ko lang nasama sa title. Napanood nyo yung kay Bossing tsaka yung kay Kim Chu na meron silang collab para po sa Lala Move. Nakakatuwa nga eh. Kasi hindi mo akalain na magko-collab. Si Kim Chu, tuwang-tuwa, na starstruck talaga kay Bossing. Okay, try kong hanapin dito sa TV natin para mapakita ko sa inyo. Kim Chu. Sa vlog to ni Kim Chu. So pwede nyong panoorin. Guest niya si Bossing. I think promotional to para sa Lala Move. Kaya game naman si Bossing. Meron pa silang Truth or Dare. Kim Chu vlog. Ayun kasama si Bossing Vic. Yeah, pakita ko sa inyo guys Apps, may commercial muna. Sa Amazon Prime si Aura. Sorry, ang daming commercial Pakita ko lang yung kay Bossing tsaka kay Kim Chu. Ayan, si Kim Chu. Tapos meron siyang very special guest. Excited na excited siya. Kasi makakasama niya si... pwede mo pass forward. Ayan. Nasaan na? Ayun. Ito. Ayan, diba? Ang cute, diba? Panoorin nyo po sa vlog ni Kim Chu. This one is for Lala Move. So, light lang po yung mga interview nila. Hindi naman ganun ka-heavy. Hindi naman nagtanong about dun sa issue. Hindi nabanggit tungkol sa... Magkatapat silang show. It's showtime si Kim Chu. EAT si Bossing. Pero si Kim Chu, tuwang-tuwa naman ako. Napaka-humble, napaka-marispeto. At sobrang idol na idol niya si Bossing Vic Soto. Kaya talagang nakakatuwa po. Yan, sponsored by Lala Move. Tapos may Truth or Dare. May mga tinanong si Kim Chu dyan Tinanong niya kung si Bossing, Bossing, magkano ba ang sahod ng isang Bossing? Hindi sinagot ni Bossing, dare na lang daw. Sabi niya, sapat lang daw. Tapos, tinanong siya, kaninong artista ka naiinis? Hindi din sinagot ni Bossing. Sino sa mga anak mo ang pinaka-galante? Hindi din niya nasagot. So, Truth or Dare yung ginawa po nila dyan kanina sa interview sa Lala Move. Sa page po ito ni Kim Chu. So, maraming salamat kay Kim Chu dahil talagang nakakatuwa siya. At talagang she is pinakita niya na legit na fan siya ni Bossing Vic. Kaya sobrang nakakatuwa. Pinanood ko yung vlog kanina, talagang tuwang-tuwa din ako. Bossing at Kim Chu magsasama sa vlog ni Kim Chu. Yun nga. Tercy Galang from Angeles City, Jerry Bo, shout out, Shelo Villarta, Weng Chua, Maria Cristina Reyes, Josie Equipado, Luz Cleofas. Congrats sa nanalo ng singit. Taga-Tagig po siya. We are proud of you. Brain Ilaw, sa mga anak kong lalaki, bilin ko wag mananakit ng babae kasi para na rin nila akong sinaktan. Tama po yun. Dapat bilang magulang tayo yung nagtuturo sa mga anak nating lalaki. Diba? Yun ang wag nilang gagawin. Walang rason. Diba? Makipaghiwalay na lang sila o na lang pero wag po nilang saktan. Michael Aksina, dapat talaga kilalanin muna ang isang lalaki bago mahalin. Minsan po hindi mo din kasi masabi. Minsan nagbabago na lang
'Diba? Pero yun nga, dapat hindi po tinotolerate, dapat pinapahiya sa social media, dapat nire-report, barangay, pulis, para po magtuto at wag pong gumaya, wag pong umulit. Ruben Castillo, may mga lalaki na maganda ang kalooban pero pag napangasawa mo na, doon lumalabas ang ugali ng lalaki. Kaya minsan, yung totoo po yun minsan hindi mo talaga masabi. Okay? Yan. Natutuwa kami sa iyo dahil nandyan ka updated lagi sa EAP, legit Dabarkad, si Mary Ann Avila. Ang asawang babae, minamahal, hindi sinasaktan. Chari Dayaw, nakarelate ako sa segment kanina. Babala, almost 16 years na battered wife. Sorry to hear that po, Ma'am Chari Dayaw. Ang hirap po talagang naiintindihan ko din Di ba ngayon syempre nag-a-advise tayo sa mga kababaihan. Pag ganyan ka, umalis ka. Pero ang daming konsiderasyon bago ka umalis sa isang relasyon na ganyan Kasi may mga anak kayo. Paano yung mga anak nyo? Minsan ang problema ng mga babae, wala siyang kakayahan, yung lalaki yung may pera. Paano kung kunin yung mga anak ko? Diba? Yung, sa mga anak po, tandaan nyo po, pag 7 years old pababa, sa nanay po yan. Hindi po pwedeng kahit gaano kayaman yung lalaki. Ang karapatan po ng batas po natin, pag 7 years old pababa, nasa nanay. So kahit po mahirap yung nanay, kahit pag sa batas po, sa nanay po mapupunta yan. So, konsiderasyon sa mga anak, konsiderasyon sa pera, kung paano mabubuhay. So, syempre, papasok din po dyan yung pamilya ng babae. Minsan parang sinabi din di ba? Minsan ayaw na niyang guluhin yung pamilya niya. Na pag sinabi na ginugulpi ako nung mister ko, dadagdag problema pa dun sa pamilya. Mali po yung ganong mindset. Dapat po, syempre, walang ibang tutulong sa atin kung di po yung pamilya po natin. Pero like I said, katulad po sa mga nire-report nyo po dito, mahirap yung wala pong excuse para po gawin yan. Pero mahirap po talaga minsan na kumalas, rumiport. Naiintindihan ko talaga kung bakit minsan tumatagal ng taon bago po nire-report. Kaso yun nga, ang magagawa lang po natin is to spread awareness, palakasin yung loob ng mga kababaihan na ginugulpe, na sinasaktan. Sana kung mapanood nila itong mga ganyang episode ay lumakas po yung loob nila na humanap ng paraan para po umeskapo, para po iwanan yung kanilang abusadong mga kapartner. Yun. Wendell Feliciano, Reggie Cruz, Joey Jepolo. Yun. Sana iparating kay Yorme yung na-appoint niyang president ng PLM. Nagkakaproblema ngayon ng mga student doon. Kasi may feud daw between Mayor Lacuna and President po. Maayos ang gusot sa PLM. Matagal na po akong hindi nakaka-check sa PLM. Subukan ko pong i-check, Sir Joey, Makikamusta ako doon. Christina Gozon from California, watching. Kamusta po? Mamita Bailon, God bless. Leodogario Maranan from Lemery, Batangas. Darlene Rodelas, shout out from General Luna, Quezon. Janet Dagdag from Bahrain. Vilma Torcelino from Pioneer Groups, Pasay City. Perlita Macaraeg, shout out po from Pangasinan. Tina Bacani from Impanta, Pangasinan. Melvin Guico, dapat magkaroon ng divorce sa bansa natin. Melvin Guico. Yun. So may mga nagpupush noon. Sa akin meron namang annulment. 'Di ba? Pero sana mas padaliin yung annulment, lalo na pag doon sa mga nananakit. Yung annulment parang divorce din kasi yun, mas mahirap lang ng konti. Pero sana nga padaliin po nila para pag may mga nagkakasakitan na, yun po, mas mabilis yung grounds for annulment. Carol Danganin, patingin idol, di ko pa nakita yung kay Kim Chu at Bossing. Yan, pakita lang natin saglit. Ayan, Ini-interview niyan si Bossing. Ayan, nakakatawa, Nasa YouTube po yan. Panoorin nyo po mamaya si Kim Chu at si Bossing. Ang cute nila. Ang cute nung kanilang collab. Sabi nga nung mga iba sa comment, bakit sana daw magka-project sila in the future, movie. Diba? Pwede. Kasi bagay Bagay yung kanilang tandem. Parang ang cute na, pwedeng si Kim Chu anak ni Bossing, di ba? Tapos makulit, tapos si Bossing makulit na tatay. So, maganda yung kanilang tandem. Sana magkatrabaho pa sila in the future. So, ayun. Lorraine Siriban from Calamba. Virginia Consuelo, Team Cone ipalit kay Chot Reyes. Shout out from Cavite City. Maria Cristina Reyes, mukhang fan mode si Kim Chu. Naku ko lang napanood si Kim, ganun pala siya magsalita. Opo, fan mode talaga si Kim. Kaya nga talagang matutuwa ka. Kasi talagang obvious sa kanya na siya ay big fan ni Bossing. Perlita Macaraeg from Pangasinan.
Ayan, kapag paulit-ulit na pananakit, iba na yon mga wifey, sabi ni Mike Ignacio. Sa akin nga po, kahit isang beses lang eh. Kahit isang beses lang, hindi na po, hindi na po katanggap-tanggap yon. Ayun. Rina Garcia, Baityong, nakakatuwa yung collab ni Bossing at Kim. May pa-fast talk pa si Kim kay Bossing. Tina Atienza, legit Dabarkads, Ruel Miguel. Sana po mahiya na si coach siya mismo ang mag-resign. Ayan, gumawa po ako ng video, ewan ko lang kung na-upload na ngayon, ina-upload ko dito sa Facebook eh, kung saan sinabi ko na si Chot Reyes, nabigyan na natin siya ng chance, okay? Pinilit nila hanggang sa World Cup, 0-2 tayo, kaya nating manalo pero walang play, yung rotation, ang gulo. Sana po ipaubayan na niya sa ibang coach para sa Asian Games. Tapos sa mga susunod na after ng Asian Games, mag-revamp na tayo, kumuha na ng foreign coach, galingan yung recruitment, yung mga naturalized players. Meron tayong malakas na core group ng mga bata. Kai Soto, Edu, Dwight Ramos. Okay? Malakas po yan yung core group natin. Si Renz Abando, isama na natin yan sa mga bata. Sayang nga sila Justin Baltasar, sila Jordan Heading. Maganda yung core natin na bata. Yan po, ibig sabihin, mga 10 years pa yan. Gagaling pa yung mga players na yan, mga bata eh. So sila ang magiging leaders ng Gilas for the next 10 years. So maganda ma-develop sila under a head coach na magaling sa international basketball, magaling gumawa ng plays at hindi kontrolado, hindi nasa PBA. Kasi po, balakid talaga yun, nagiging problema talaga. So yun po yung vlog ko kanina. Kagabi, nandun po sa Araneta Coliseum, sila Bossing, kasama yung kanyang son-in-law, si Mark Pingris. Diba yan? Isang Gilas din yan. Talagang napakahusay na Ang ganda ng relasyon nilang mag-father-in-law eh, no? Diba? Talagang sobrang close si Mark Pingris sa Soto family. Talagang mahal na mahal siya nila Bossing, asawa ni Danica. Tapos kasama yung mga Gilas legends. Kasama sila Mayor Jose, si Wally, si Zombie. Nakakatuwa po kanina. Tapos si Wally, napanood nyo kagabi, parang tumitili nung si Dwight Ramos na yung pong pumasok. Kasi nandun, katabihatan nila yung girlfriend si Kiana eh. Ay, sorry, ikaw pala yung girlfriend. Kasi, maski ako mapapatili siguro ko, ang gwapo-gwapo ni Dwight Ramos eh. Ang gwapo na, ang galing pang mag-basketball. Kaya hindi napigilan ni Wally na tumili nung makita na si Dwight Ramos. Nakakatuwa na merong mga interaction na ganyan between the MVP family and sa Dabarkads. Kasi po syempre si Boss MVP, pasalamatan po natin ulit. Ako, critical ako kay Chot Reyes kasi ayoko lang na nasasayang yung pera ni Boss MVP. Ang laki ng ginagastos niya para dyan sa World Cup. Para magkaroon ng moments kung saan magkaka-upset tayo, mananalo tayo laban sa mga foreign teams. Ang ganda sana nung moment. Diba? That's a great gift sana para kay Boss MVP na bilyon ang ginastos dito sa buong ano na to. Tapos yung nangyari sa Japan, yung Japan yung nanalo laban sa Finland. Sila yung nagiiyakan, sila yung hindi moment dapat natin yun eh. Pero ang nakaisa yung Japan, 'di ba? Yung Japan, maliliit lang din yung mga Japanese. Wala tayong palusot eh. Talagang kailangan yung sistema, yung recruitment, yung mga plays dapat ayusin na sana after nito. So thank you very much po MVP at masaya ako kagabi nandoon sila Bossing. Nag-enjoy sila. Kumbaga enjoy muna, puro trabaho sila Bossing, sila Wally, Jose, Zombie. Enjoy muna sila doon po sa basketball. Nandun din si Maru, yung kapatid nila Bossing. So na-enjoy naman nila yung pong World Cup kagabi. Maganda naman yung pinakita ng mga players natin. Talagang nautakan lang tayo nung Angola talaga. Talagang ang ganda nung nadepensahan nila si Clarkson. Pero sayang, kaya sana natin. Last po yung ratings nung sa EAT, dapat ngayon palang lalabas eh. Kasi usually po late, di ba? Yung Friday, Saturday, tsaka Monday. Mamaya lalabas o kaya bukas. So yun po ang, tsaka na po natin, baka bukas ko na po ma-report po yun. Jules Dedoro, MTRCB, ayun. Ruel Miguel. Kusang mahihiya na si Coach Chot, magkusa na siyang mag-resign, kawawa si Boss Manny. Tama po. Marites Angel, Rina Baityong, fully support naman sa MVP sa Gilas. Yung sa MTRCB, baka bukas. This week may lalabas na yan. Ito malaking issue
This week, lalabas na yung sa MTRCB. Kung masuspend yung It's Showtime, yung EAT na naman yung aatakihin. Asahan nyo na po yan. Aatakihin si Lala, aatakihin si Tito Soto. Kapag masuspend yung It's Showtime, ngayon pa lang nag-iingay, alam nila this week yan lalabas. So abangan nyo po yan sa MTRCB, talagang malaking balita po yan. Okay, tapos sa Thursday, yung pong hearing sa Marikina, pupunta tayo. O sabi ni Lito Gorospe, sayang ang preparation at gastos ng Gilas. Walang narating dahil late na late ang development ng basketball. Dapat alasin na si Chot. Jennet, yun, mabigyan sana ng chance si Team Cone na mag-coach sa Gilas. Sana po sa Asian Games, subukan natin si Team Cone, di ba? Pwede naman siguro. For me, Jay Guevara, Steph Cabral, Jake Magnus, Spencer Lacale, Chris Ulo, best TVJ supporters. Thank you very much po. EAT, Sagip Bulaga, ayan mga taga-Taytay. Joan Codera, ang yabang nila makapag-champion lang ng TNT sa PBA, akala niya pinakamagaling na coach. Shout out, legit Dabarkads po. Ayan. Models of Manila, pwede sa Gilas. Ball boy, pwede po ako water boy ng Gilas. Jenny Kunanan, watching from UAE. Yan, medyo nauubusan na ako ng boses, pero bago yan, ayan, TB5 pareho palabas kaysa PBA ng IBC 30, may hawak si Chino Rosa, sabi nyo. Hindi ko po maintindihan, sorry, Jules Tedoro. Pretty Aileen, kulang siya shooter. Shout out Villaflor family, Eman, Maricel, Ira, Hyacinth, at sa Franco Garments. Ayan, si Dwight, kung si Justin Brownlee sana ang naglaro, siguro, hindi ko din po masabi, kasi talagang ano din yung kalaban si Jordan, minalas nung second game, pero nung first game, tingnan nyo naman, hirap din yung kalaban na mabanta. Iba din yung skill level ni Jordan Hindi ko po masabi pag si Brownlee, kapag katapat itong mga malalaking ito from abroad. So, hindi ko din po talaga masabi kung mas okay ba dapat si Brownlee. Pero sa Asian Games, si Brownlee naman po. So, importante din yung role talaga ni Justin. Sa totoo lang. Yan. Shoutout from Calamba City, Lorraine Santos. Danilo Miss lang. Ito, bago po ako maubusan ng boses, yan, 30 minutes na pala tayo, mabilis lang po tayo dito kay Echo. Okay? Kay Echo, siguro gawan ko na lang din ng video mamaya, pero i-report na din po natin. Kasi po, yung kay Echo, lumabas na po yung kanyang copyright, ito, Jericho Kalingal, si Echo, ito po lumabas na yung kanyang Certificate of Copyright Registration. Para po sa EB Happy, Everybody Happy, Jericho Kalingal. Pero yung class niya, Class G, drawings, paintings, architectural works, sculpture, engraving, prints, other work of arts. Ayun. For 50 years. Yung pong, ito, copyright po ito. Ang hinihirit naman kay Echo, dapat daw, ang tinrademark niya ay dapat daw, ang ginawa niya sa EB Happy ay trademark. Sabi po ng Board Productive. So, nakikipagbardagulan po si Echo dito kay Board Productive. Kasi, basahin natin yung kay Board Productive para patas naman tayo. Sinasabi po nila na, Echo, walang kwenta yung copyright mo. Kasi, dapat trademark. Hindi mo din makakasuhan yung tape. At tuloy-tuloy pa rin nilang magagamit yung EB Happy. Pero ang punto siguro dito ni Echo, at least siya, magagamit niya yung EB Happy para sa sarili niya. Sa kanyang mga comedy shows, sa mga dahil siya naman yung nakaisip, Everybody Happy. Okay? Yun. So, eto, basahin natin yung sinabi ng board productive Sa madaling salita, ang copyright ni Echo ay para mismo sa graphic design na kanyang ipinaka-copyright. Magkagayon man, ang copyright at trademark ay magkaiba. Yun. Samantalang ang trademark ay legal na proteksyon ng isang negosyo o kumpanya para sa mga brand nito. Yun. Makukumpara natin ito sa maging sino ka man na ilang beses nang ginamit. Yung maging sino ka man, pwedeng gamitin ng mga ilang shows na okay lang kasi copyright naman daw. Hindi maaring kasuhan ng copyright infringement kasi ibang show naman daw. So, ganun din daw yung kay Echo. So, ang point lang ng Board Productive ay maaring meron ka ng copyright Echo pero hindi mo pwedeng gamitin yan para maidemanda yung pong tape. So, yun yung ang punto naman ni Echo, ito ay patunay lamang na na siya yung, kumbaga ito ay creation niya at para magamit niya sa kanyang sariling karir. Okay? So, ako, syempre, suportado ko si Echo dyan kung ano man yung plano po niyang gawin dito. Tapos nagbardagulan pa sila. Hinirita ni Board Productive si Echo. Ito yung mga tanong nila.
How true na masama daw ang loob mo dati sa EAT kasi ikaw lang ang hindi kinuha sa batch nyo? Hindi daw totoo yon, sabi ni Echo. How true na inaway mo ang creative head ng tape dahil may tweak sa script na ginawa mo at nag-feeling head writer ka daw? Hindi din daw totoo yon, sabi ni Echo. How true na matagal na raw buo ang EB Happy segment bago ka ulit kinuha ng tape? O, sumagot si Echo dyan. Yung una, lie. Kung hindi ako kinuha, ba't nag-guest ako sa Gimme 5 pilot episode? O, tama nga naman. Lie, inaway ko siya dahil ang tangan niyang head writer, sabi ni Echo, dun sa head writer daw ng tape. So away nila yun, ha? Hindi ko naman kilala yung head writer ng tape. Wala naman ako alam sa nangyayari dyan. Pero tinawag na tangan ni Echo yung head writer ng tape. Pangatlo, kung matagal nang buo ang EB Happy, bakit late nila pinaregister? Yun yung sabi ni Echo. So, yan po yung update. Maganda makausap din natin kay Echo. Siya yung makasagot nito. Sinagot siya ni Board Productive. July 21st ka lang nag-guest sa Gimme 5. July 1 pa nag-start. It means you were not there when EAT started. O yun. Anong specific na katangahan ng head writer? Ba't mo siya inaway? Yun. O, tapos ito. Ibig mo bang sabihin, siya nga rin daw si Joey De Leon dahil never pinaregister, pinaka-copyright? O, hindi naman yun yung punto ni Echo. Ang pinapunto niya. Siyempre yung tape ngayon, lahat pinaparegister, pinapa-copyright eh. O, so bakit nga naman daw nauna pa siyang ipa-copyright? So at least katibayan yun na siya yung nakaisip ng EB Happy at pwede niyang gamitin. Kung yan ba ay enough para patigilin yung tape na i-play yung EB Happy, hindi ko po alam. Hindi ko din alam kung magsasampa pa ng kaso itong si Echo kasi po madugo din magsampa ng kaso. Abogado pa lang, magkano nababayaran mo? 'Di ba? Siyempre, makakalaban mo, korporasyon, malaming pera yan. So, hindi ko din po sure kung si Echo ba, masaya na lang siya na meron siyang hawak na EB Happy, magagamit niya yon para yun yung show niya, yun yung comedy niya, yun yung vlog niya, or may gagawin pa siyang action para dito. Kausapin na lang po natin si Echo. So, nakikipagbardagulan na siyang ganyan, no? So, yun guys. Magbasa ako ng comments tapos po, yun na, naubusan na ako ng boses. Kaya hindi ako makatagal ng 1 oras na live eh. Talagang nauubusan ako ng Ay, shoutout po yung aking kaibigan si Joshua Chico. Ayan. Si Joshua nag-trending siya doon sa EAT. Di ba? Yung parang nangyari kay Alan Kay. Pero napakabait niya, napakahusay na comedian yan. Si Joshua. Ayan. Teka lang, magbasa lang ako ng comments bago tayo matapos. Ay, di ko pala shinare. Models of Manila TV. Tonet Kalugkugan from Antipolo. Dwight Sally, sina Jimmy Santos at Ruby, bakit hindi kaya kunin nila boss? Si Ruby, nasa Amerika, may trabaho sa Amerika, yung anak niya nagpapagaling. Si Jimmy Santos po ang malaking misteryo. Inaaway ako dyan ng mga ibang vloggers dahil nare-report ko si Jimmy. Kasi may mga vlog siya nasa Canada, pero ang dami niyang pictures na nasa Pampanga. Nasa Pampanga po ata si Sir Jimmy. Isang malaking misteryo yan kung bakit, ano yung nangyayari, inaalam ko pa. Pero sa ngayon po, tahimik naman yung buhay ni Sir Jimmy. Lumabas siya dun sa show ni Bong Revilla. May pelikula sila, yung kila Paulo Contis. Aside dun, tahimik siya, nasa Pampanga. Sa mga pictures kasi pag sinearch mo, lalabas yung mga pictures. Nasa Pampanga si Boss Jimmy. Okay, so isang misteryo yan. Talagang hindi ko po talaga alam kung ano ang nangyayari sa kanya sa ngayon. Maganda sana malaking moment yun pag nag-guest siya sa EAT ulit. Ayun. Anyong, haya sa'yo. Priscilla from Tondo, Manila. Reyne de Galicia. Hindi ko din po alam. Papsi Joey, hi po. So, yun muna guys. Ayan, ilang minutes na tayo. Naka 40 minutes na tayo. Thank you very much po. Mag-vlog na lang po ako later kung may news pa. Ayan, tingnan nyo po si Bossing sa vlog ni Kim Chu. Panoorin nyo po sa page ni Kim Chu. Thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Salamat mga Dabarkads. Ayan.